Naisip na ba ninyo na ang mga simpleng gawin ninyo araw-araw ay maaaring patagong sumisira sa inyong utak? Hindi ito tungkol sa mga kakaibang bagay. Ang pinag-uusapan natin ay ang mga gawi na itinuturing na normal ng karamihan sa lipunan. At ang ilan pa nga ay tingin ng iba ay tanda ng pagiging masipag o produktibo. Ngayon, ating aalamin ang 6 sa mga gawin na ito. At nangangako ako, kahit isa lang sa mga ito ay siguradong magpapabago sa pananaw ninyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ating utak ay isang napakakomplikado, ngunit sa parehong oras ay marupok na bahagi ng ating katawan. Patuloy itong nagbabago dahil sa ating mga karanasan at sa ating paraan ng pamumuhay. Ang prosesong ito ay tinatawag na neuroplasticity. Ngunit ang mismong kakayahan nitong umangkop ay siya ring dahilan kung bakit ito madaling maapektuhan ng mga negatibong salik. Kaya't ang ginagawa ninyo ngayon ay literal na humuhubog sa utak na gagamitin ninyo sa inyong pagtanda. Ang unang ugali na mukhang napakawalang pinsala ay ang kakulangan sa tulog. Sino ba sa atin ang hindi nagsakripisyo ng ilang oras na tulog para lang sa trabaho o sa isang nakakaaliw na teleserye? Madalas nating isipin, ayos lang yan, babawi na lang ako sa tulog sa Sabado at Linggo. Pero ito ay isa sa pinakamapanganib na maling akala tungkol sa ating utak. Isipin ninyo na ang inyong utak ay isang abalang metropolis. Sa araw, naglalabas ito ng napakaraming basura, mga nakalalasong protina at iba pang dumi mula sa paggana nito. At kapag kayo ay natutulog, may espesyal na serbisyo sa paglilinis ang pumupunta sa mga kalye ng syudad na ito. Ang sistemang ito ay tinatawag na glymphatic system. Sa panahon ng malalim na pagtulog, ang mga selula ng utak ay bahagyang kumukonte at sa pamamagitan ng mga nabuong kanal, nagsisimulang umikot ang cerebrospinal fluid. Literal na hinuhugasan nito ang lahat ng naipong basura sa buong araw. Ito ay isang pangkalahatang paglilinis sa antas ng selula. At dito na nagsisimula ang pinakamahalaga. Isa sa mga pangunahing lason na hinuhugasan tuwing gabi ay ang kilala at mapanirang beta-amyloid protein. Direktang iniuugnay ng mga siyentipiko ang pagkaipon nito sa paglala ng Alzheimer's disease. Kapag kayo ay regular na kulang sa tulog, hindi ninyo pinapayagan ang mga tagalinis na gawin ang kanilang trabaho. Kaya't naiipon ng basura araw-araw. Sa panandali ang panahon, makikita ito bilang pagkalito o utak na balot ng ulap, pagiging iritable, at problema sa pagtutok. Alalahanin ninyo ang pakiramdam na yan kapag hindi ninyo maisip ang tamang salita. Hindi lang ito basta pagod. Ito ang inyong utak, literal na nasasakal sa sarili nitong mga basura. Kaya naman, ang bawat gabi ng sapat at mahimbing na tulog ay hindi luho, kundi isang napakahalagang pamamaraan para sa ating kalusugan at buhay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang nasa plato ninyo, ha? Ang pangalawang ugali natin, yung hilig natin sa matatamis at yung mga pagkain na sobrang pinoproseso. Croissant sa agahan, matamis na yogurt sa merienda, pizza sa hapunan, parang pamilyar, di ba? Nag-aalala tayo sa ating katawan, sa ating figure, pero bihira nating isipin kung ano ba ang nangyayari sa ating isipan or utak. Sa tuwing kumakain tayo ng pagkain na mataas sa asukal, nagdudulot ito ng isang uri ng pamamaga sa ating katawan, lalo na sa ating utak. Isipin nyo na parang isang maliit na apoy na patuloy na nagbabaga. Hindi agad nangangamoy o nasusunog, pero dahan-dahan itong sinisira ang lahat ng nasa paligid. Dito sa kaso natin, ang nasisira ay ang inyong mahahalagang neurons, mga selula ng utak, at ang mga ugat ng dugo na nagpapakain sa kanila. Itong apoy na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit minsan ay parang
may ulap sa ating isip or brain fog ang tawag nila. Yan yung pakiramdam na wala kang gana, hirap kang mag-isip o mag-focus at kahit simpleng gawain ay tila napakahirap. Hindi ito katamaran. Ito ay sinyalis ng SOS mula sa inyong utak dahil ang lakas at enerhiya nito ay ginagamit sa pakikipaglaban sa mabagal na pamamagang ito. Sa katagalan, ang ganitong klasing pagkain ay malaki ang posibilidad na magdulot ng demensya o pagkalimot. Sa madaling salita, bawat dagdag na panghimagas ay parang isang maliit na batong inilalagay natin sa dingding na maaaring isang araw ay tuluyang maghiwalay sa atin mula sa ating mga alaala. Kaya sa susunod na pipili kayo sa pagitan ng mansanas at candy, tandaan ninyo na hindi lang tiyan ang pinapakain ninyo, kundi pati na rin ang inyong utak. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong tahimik na kalaban, isang bagay na itinuturing nating normal lang o bahagi na ng buhay ngayon. Ito ay ang matagal ng stress o chronic stress. Hindi ito yung sandaling kaba kapag hinahabol ninyo ang bus o takot sa biglaang pangyayari. Ang pinag-uusapan natin ay ang patuloy na pag-aalala, ang pakiramdam ng bigat sa dibdib dahil sa mga responsibilidad, problemang pinansyal, o kaya naman magulong relasyon sa pamilya o kapwa. Para sa utak natin, walang pinagkaiba ang totoong pisikal na panganib at ang isang nakakagalit na text o sulat mula sa kung sino man. Sa utak natin, pareho lang silang sinyal ng panganib. Bilang tugon sa sinyal na ito, ang ating adrenal glands ay naglalabas ng isang hormone na tinatawag na cortisol. Sa tamang dami, ang cortisol ay nakakatulong para maging handa at malakas ang ating katawan. Pero kapag hindi nawawala ang stress, nananatili itong mataas sa ating katawan at dito na nagsisimula ang tunay na problema at pinsala. Ang sobrang dami ng cortisol ay nakakalason sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating utak, ang hippocampus. Ang hippocampus ang ating pangunahing sentro ng memorya at pagkatuto. Isipin ninyo ito na parang isang hardinero na nagtatanim ng bagong alaala at nag-aalaga sa mga luma nating natutunan. Ngayon, ang sobrang cortisol ay parang asidong ulan para sa hardinerong ito. Sinasaktan at sinisira nito ang mga koneksyon ng ating neurons. Sa katagalan, maaaring lumiit ang hippocampus o parang mangayayat ito. Kaya naman, kapag matindi ang stress natin, nahihirapan tayong matuto ng bagong bagay at madali tayong makalimot. Hindi lang tayo napapagod. Ang utak natin ay nagkakaroon ng tunay na pisikal na pinsala. Narito na po tayo sa pang-apat na ugali na sa panahon ng teknolohiya ngayon ay tila isa ng sakit na kumakalat. Ito po ang pagkakabukod-bukod o ang pakiramdam ng pag-iisa. At hindi ko po ibig sabihin ay ang mga taong namumuhay ng mag-isa sa masukal na kagubatan. Ang tinutukoy ko po ay tayong mga napapalibutan ng libu-libong kaibigan sa social media. Pero sa kabila nito ay nakakaramdam ng matinding pag-iisa. Kahit pa kayo ay isang introverted na tao na mas nakakakuha ng lakas, kapag nag-iisa, ang tuluyang kawalan ng personal na pakikisalamuha ay isang malaking babala sa ating utak. Ang totoo po, ang utak natin, sa likas nitong katangian, ay ginawa para makipag-ugnayan sa iba. Sa milyon-milyong taon ng ebolusyon, natutunan nito na kapag kabilang ka sa isang grupo, ligtas ka. Pero kapag nag-iisa, nasa panganib. Kapag matagal tayong walang direktang kausap o kasama, ang utak natin ay pumapasok sa tinatawag na survival mode. Nagsisimula itong tingnan ng mundo bilang mas delikado at masamang lugar na nagpapalala sa chronic stress na napag-usapan na natin. Pero hindi lang yan. Ang personal na pakikipag-usap o pakikisalamuha ay marahil
ang pinakamabisa at pinakakumpletong ehersisyo para sa utak. Sa isang ordinaryong usapan, sabay-sabay nating ginagamit ang napakaraming bahagi ng utak. Nakikinig tayo at inaanalisa ang sinasabi, binabasa ang mga galaw ng katawan, nonverbal cues. Ginagamit ang ating alaala para maalala ang kailangan nating impormasyon at ang prefrontal cortex para makabuo ng sagot. Ito ay tunay na fitness para sa ating mga neurons. Kung ipagkakait natin ito sa ating sarili, inaalisan natin ang utak ng kailangan nitong pagpapagod. At parang isang kalamnan na walang ehersisyo, unti-unti itong hihina at liliit. Ngayon, tingnan naman natin ang panglimang kaugalian. Ito po ang kaugaliang literal na nasa mga kamay lang natin. Ito po ang walang tigil na pag-scroll sa ating mga social media feed nang walang gaanong iniisip. Madalas, idinadahilan nating gusto lang magpahinga para raw marelax ang utak o para lang makapatay ng ilang minuto. Pero ang totoo, sa mga sandaling yan, hindi naman talaga tayo nagpapahinga. Sa halip, inilalagay lang natin ang ating utak sa isa sa pinakamapanlinlang na bitag ng makabagong panahon. Kailangan nating maunawaan, mahilig ang utak natin sa mga bagong bagay. At ang feed ng social media ay parang walang katapusang agos ng sariwang impormasyon. Bawat post, bawat video, bawat like, nagbibigay ito ng kaunting paglabas ng dopamine, ang hormone po na nagbibigay saya sa atin. Nakakakuha ang utak natin ng mabilis na gantimpala at agad itong humihingi pa ng iba. Para itong fast food para sa ating mga neurons. Mabilis, masarap, at nakaka-addict. Subalit, wala itong sustansya para sa ating talino at pag-iisip. At dito po nagsisimula ang pinakamalaking panganib. Ang utak na nasanay sa ganitong klase ng passive na pagtanggap ng maiikling at mabilisang stimuli ay unti-unting nawawalan ng kakayahang mag-focus ng malalim at matagal. Para itong pag-iensayo ng kalamnan na puro maikli at biglaang paggalaw lang. Kung ganoon, hindi na ito makakagawa ng mahaba at matatag na trabaho. Bilang resulta, nagiging isang tunay na hamon na ang pagbabasa ng ilang pahina ng libro, ang panonood ng isang buong pelikula ng walang patid, o ang lubusang pagtutok sa isang seryosong gawain. Kayo mismo ang nagtuturo sa inyong utak na maging mababaw at madaling malihis. At eto na nga, ang ika-anim na ugali na akala mo'y nakakatulong sa isip mo, pero hindi pala. Ito, yung pagiging palaupo lang palagi, yung hindi ka gumagalaw. Kahit pa nga nagsosolve ka ng kung ano-anong palaisipan, sumusulat ng program, o nag-aaral ng bagong lingwahe ng ilang oras, iniisip mong pinapatalas mo ang isip mo. Pero kung hindi naman gumagalaw ang katawan mo, aba, mas sinasaktan mo pa pala ang pinakamahalaga mong organo. Pag-isipan mo nga ito, ang utak ng isang matanda, 2% lang ng bigat ng katawan natin. Pero yan ang kumukuha ng 20% ng lahat ng oxygen at asukal na pumapasok sa iyo. Aba, gutom na gutom yan. At sino ba ang naghahatid ng pagkain na yan sa utak? Siyempre, ang ating sistema ng dugo. Kapag nakaupo ka lang ng matagal na oras, bumabagal ang daloy ng dugo. Mas kaunting oxygen at sustansya ang nakakarating sa utak mo. Parang pinapaandar mo yung isang mamahaling sports car sa mumurahing gasolina. Aandar nga, pero hirap na hirap at hindi talaga sa buong lakas. Pero may isa pa palang mas malalim na dahilan. Kapag gumagalaw tayo, naglalabas ang katawan natin ng isang espesyal na bagay. Ito yung tinatawag na neurotrophic factor ng utak or BDNF sa maikli. Ang mga siyentista, tinatawag nila yan na pataba para sa ating mga selula ng nerbiyos. Ang proteinang ito ang nagpapalaki ng mga bagong selula ng nerbiyos
nagpapatibay ng mga koneksyon nila, at pinoprotektahan pa ang utak sa pagtanda. Kaya kapag nakaupo ka lang, parang kusang loob mong tinatanggalan ng utak mo nitong napaka-importanting pataba, na parang hinahayaan mo lang itong unti-unting manghina at tumanda. Эффективны небольшие джиговые приманки, съедобный силикон размером от 1,5 до 2,5 дюймов, а также мелкие воблеры Минноу и вертушки нулевого или первого номера. Проводка должна быть активной, но с короткими паузами. По моему опыту, в октябре очень хорошо работают приманки темных цветов, имитирующие пиявку или малька. Для любителей мирной рыбы — лящ. Лещ в октябре становится капризнее, но его все еще можно успешно ловить, если знать места. Искать его нужно на прирусловых бровках, границах ям и свалов. Он уже собирается в стае и перемещается ближе к зимовальным ямам. На что ловить? Фидерная снасть будет идеально. Используйте небольшие кормушки и деликатную оснастку. Насадки, мотыль, опарыш, пучок червя. Прикормка должна быть менее активной, чем летом, с преобладанием животных компонентов и минимальным количеством ароматизаторов, чтобы не перекормить рыбу. Главное, чтобы насадка лежала на дне и не двигалась. Обратите внимание на прикормку с запахом мотыля или кориандра. И не забудем про налима. Октябрь — это прекрасное время для ночной ловли налима. Эта рыба активизируется с похолоданием воды и питается ночью. Искать его стоит в глубоких ямах с каменистым или галечным дном, под крутыми обрывистыми берегами, где есть укрытие. На что ловить? Донные снасти или закидушки. В качестве наживки используйте живца, пескаря, ерша, или пучок крупных навозных червей. Налим — рыба неприхотливая, но очень чувствительная к чистоте воды. Теперь давайте разберем условия, которые нас ждут 19 октября 2025 года. Погода. По нашим данным, в Москве и Центральной России ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура воздуха днем составит от 3 до 6 градусов тепла, ночью около 1-4 градусов тепла. Если вы настроены на трофей, то 19 октября – ваш день. Моя оценка клюва на 19 октября 2025 года. Средний, местами капризный, но хороший для хищника. Обоснование простое. Падающее атмосферное давление, северный ветер и понижение температуры воды негативно скажутся на активности мирной рыбы, вынуждая ее прятаться в ямах и снижать активность. Однако хищник, подгоняемый инстинктом зимнего накопления жира, будет питаться, хоть и станет более осторожным к приманкам. Ну что ж, друзья, ни хвоста вам, ни чешуи. Главное — не сдаваться, экспериментировать и наслаждаться каждым моментом на водоеме. А если этот прогноз был вам полезен, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и, конечно же, поделитесь в комментариях, а на что вы планируете ловить 19 октября и какие у вас были самые неожиданные уловы в межсезонье. До новых встреч на водоемах. Помните, судак — стайная рыба. Если нашли одного, то рядом может быть целая стая. Поэтому, сделав поимку, обловите это место тщательнее. Окунь, поиск котлов и стай. Полосатый разбойник-окунь в середине осени собирается в крупные стаи и активно откармливается. Ищите его в местах скопления малька. Часто это бывают устья небольших речек, прибрежные зоны с пологим дном, а также участки с остатками водной растительности, где малек прячется. По моему опыту, окунь отлично реагирует на небольшие вертушки, колебалки и микроджиг. Также хорошо работают силиконовые приманки размером от 3 до 6 сантиметров. Не забывайте про отводной поводок. Это очень уловистая снасть для осеннего окуня. Мирная рыба — осторожные гурманы. Что касается мирной рыбы,
плотвы, леща, карася, то в октябре она становится более капризной и осторожной. Она уже ушла на глубину и будет менее активно реагировать на приманки, требуя более деликатного подхода и точно подобранной прикормки. Если вы нацелены на мирную рыбу, выбирайте фидер или поплавочную удочку с тонкой оснасткой. Из насадок мотыль, опарыш, небольшие пучки червей. Прикормка должна быть мелкофракционной, с минимальным количеством ароматизаторов. Анализ условий. Погода. 19 октября 2025 года погода в Казахстане будет переменчивой. В дневные часы ожидается переменная облачность с небольшой вероятностью легкого снега. Температура воздуха днем составит около 6 градусов тепла по Цельсию, а ночью опустится до нуля, плюс 2 градусов. Атмосферное давление будет достаточно стабильным, около 735 мм ртутного столба. Ветер будет умеренным, до 5 метров в секунду. Эти условия, особенно переменная облачность и легкие осадки, могут спровоцировать активность хищника, но сделать мирную рыбу более пассивной и заставить ее уходить на глубину. Темперatuра wody w burtach, a także w pobliżu głębszych zwalisk. Zwróćcie uwagę na echosondę. Jeśli zobaczycie ławicę drobnicy, to okonie na pewno będą gdzieś w pobliżu. Na co łowić? Tutaj sprawdzi się lekki spinning z mniejszymi gumkami na główkach igowych, od 2 do 5 gramów, w naturalnych kolorach, imitujących narybek. Technika opadu lub powolne szuranie po dnie to klucz do sukcesu. Czasem drobne błystki obrotowe czy cykady potrafią zdziałać cuda. Leszcz. Dla miłośników spokojniejszego łowienia leszcz również może być celem, choć jego brania będą bardziej kapryśne. Leszcze, podobnie jak inne białe ryby, spowalniają metabolizm w chłodnej wodzie, ale nadal żerują, choć mniej intensywnie. Gdzie szukać? W jeziorach wybierajcie głębsze, spokojne zatoki, wolne od prądów, z mulistym dnem. W rzekach szukajcie ich w zakolach, za przeszkodami, gdzie prąd jest wolniejszy. Na co łowić? Klasyka, czyli fider lub gruntówka z delikatną szczytówką, będzie idealna. Jako przynęty stawiajcie na naturalne smakołyki, rosówki, pęczki czerwonych robaków, dendrobeny, kukurydzę, a także gotowane ziarna, np. pęczak. Ważne, by zanęcić punktowo i nie przesadzać z ilością, by ryb nie przekarmić. Teraz przeanalizujmy warunki, które będą kształtować brania tego dnia. Pogoda. 19 października 2025 roku przyniesie nam diametralną zmianę pogody. Nad Polskę nasunie się potężny wyż, który podniesie ciśnienie atmosferyczne powyżej 1025 hektopaskali. To bardzo dobra wiadomość dla wędkarzy, bo wysokie i stabilne ciśnienie często oznacza lepsze brania, szczególnie po okresie niskiego. Temperatura powietrza będzie jednak niska, w ciągu dnia od 1 do 8 stopni Celsjusza, a w nocy blisko zera. W dzień spodziewamy się częściowego zachmurzenia i przejaśnień, a w nocy bezchmurnego nieba. Stabilne, wysokie ciśnienie i ochłodzenie zwiastuje dobre żerowanie ryb drapieżnych, które będą szukać pożywienia przed zimą, mimo niskiej temperatury powietrza. To tyle ode mnie na dziś, przyjaciele. Pamiętajcie, ani kija, ani ryby. Tak się u nas mówi na szczęście. Mam nadzieję, że ten prognoza pomoże wam w nadchodzących wędkarskich wyprawach. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, zostawić łapkę w górę i podzielić się w komentarzach, na co wy stawiacie w ten weekend. Może macie jakieś swoje małe sekrety. Chętnie się dowiemy. Powodzenia nad wodą i do zobaczenia w kolejnym filmie. Der atmosphärische Druck, der in den letzten Tagen stabil unter Hochdruckeinfluss stand, könnte heute leicht fallen, was die Fische kurzzeitig aktivieren kann, aber auch für etwas Unbeständigkeit sorgt.
Ein leichter Temperaturabfall und der östliche Wind können die Fische dazu anregen, noch einmal aktiv nach Nahrung zu suchen, bevor es richtig kalt wird, aber auch eine gewisse Vorsicht hervorrufen. Die Wassertemperaturen in unseren Seen und Flüssen liegen aktuell Mitte Oktober voraussichtlich zwischen 8 und 12 Grad Celsius. Dieser kontinuierliche Rückgang seit Mitte September sorgt dafür, dass sich die Fische auf den Winter vorbereiten und ihre Nahrungsaufnahme intensivieren, solange es noch geht. Kälteres Wasser bedeutet einen höheren Sauerstoffgehalt, was die Fische zwar aktiver machen kann, aber auch ihren Stoffwechsel verlangsamt. Sie müssen effizienter fressen, um Energiereserven aufzubauen, was bedeutet, dass sie oft größere Beute bevorzugen und sich auf fette Happen konzentrieren. Ein Blick zum Himmel verrät uns: Am 19. Oktober haben wir einen abnehmenden Mond, genauer gesagt eine abnehmende Mondsichel mit nur 6,2% Beleuchtung. In Anglerkreisen ranken sich viele Mythen um den Einfluss des Mondes auf den Fischfang. Beim abnehmenden Mond sagen manche, dass die Fische eher tiefer stehen und weniger aktiv sind. Aber mein Tipp, Freunde: Lasst euch davon nicht entmutigen. Gerade jetzt, wo sich die Fische auf den Winter vorbereiten, kann die richtige Taktik den Unterschied machen, unabhängig von der Mondphase. Wer jetzt am Wasser ist und geduldig bleibt, wird belohnt. Insgesamt schätze ich die Fischaktivität für den 19. Oktober als gut bis kapriziös ein. Die Raubfische wie Hecht und Zander sind aufgrund der sinkenden Wassertemperaturen und der Notwendigkeit, Fettreserven anzulegen, sehr aktiv und hungrig. Auch Karpfen suchen noch intensiv nach Nahrung. Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa kakulangan sa tulog. Dahil may isang maling paniniwala, isang mapanganib na ideya na karaniwang pinaniniwalaan ng marami. Marami po ang taimtim na naniniwala na pwede nilang bawiin o habulin ang nawalang tulog tuwing Sabado at Linggo. Halimbawa, 5 araw kang pagod sa trabaho at natutulog lang ng 5 oras. Tapos sa Sabado, hihilata ka na lang sa kama hanggang tanghali at akala mo ay bawi na ang lahat. Pero mali po ang akalang iyan. Hindi po ganyan gumana ang ating utak. Isipin ninyo na lang kung nakalimutan ninyong inumin ang inyong gamot na napakahalaga. Kukunin nyo ba ang dobleng dosis kinabukasan para lang makabawi? Hindi po, di ba? Ganoon din po sa ating utak. Ang ating utak ay may sariling cleaning crew o panloob na tagalinis, ang tinatawag na glymphatic system, na mahigpit na gumagana tuwing tayo ay natutulog sa gabi. Bawat shift o oras ng paglilinis na nawawala ay isang kawalan na hindi na po mababawi. Ang mga lason o dumi na hindi nalinis sa isang gabi, hindi po nawawala. Nananatili po sila at nag-iipon sa loob ng ating utak. Higit pa rito, ang pagtatangkang bawiin ang tulog ay nakagugulo sa inyong panloob na orasan o ang tinatawag na circadian rhythm. Bilang resulta, sa linggo ng gabi ay mas mahirap na po kayong makatulog at sinisimulan ninyo ang bagong linggo ng trabaho na mayroon ng kakulangan sa tulog. Nagsisimula po ang isang masamang siklo. Kaya naman, ang ating utak ay hindi parang bank account na pwedeng bayaran ang utang anumang oras. Ito ay isang hardin na kailangan ng pang-araw-araw at tuloy-tuloy na pag-aalaga. Stable pressure means happier, more predictable fish, and those mild temperatures keep them active before the deep cold truly sets in. Water temperatures. Across many inland bodies of water and tidal rivers will be on a steady decline, generally ranging from the low 50s to the mid-60s Fahrenheit. This cooling trend is precisely what triggers the fall feeding frenzy.
As surface waters cool, the thermocline begins to break down, allowing fish to move freely throughout the water column and feeding aggressively to build up fat reserves for winter. They'll often be concentrated near structure where they can find food, so pay attention to those deeper zones, but don't ignore shallow feeding flats during warmer parts of the day. Let's talk about the moon's influence. On October 19th, 2025, we'll be under a waning crescent moon with very low illumination, around 3 to 5%. Now, traditionally, a waning crescent phase is often associated with a slower bite as the moon provides less light for nighttime feeding and its gravitational pull is less significant. However, in my experience, especially during the peak of the autumn feeding binge, the biological drive to feed for winter often overrides the subtle influence of the moon. The fish know winter is coming and they need to eat. So, while the lunar phase might suggest caution, the overall autumn activity should still provide plenty of opportunities. Considering all these factors, the pleasant, stable weather, the optimal water temperatures, triggering the fall feeding frenzy, and the fish's urgent need to feed, my overall assessment for fishing on October 19th is a good to very good bite. Fish will be active, hungry, and looking to put on weight. Don't let the low moon illumination deter you. Focus on those key areas and techniques, and you'll be rewarded. So get out there, my friends. They're starting to seek out deeper, more stable environments, typically between 2 and 5 meters. My advice, friends, is to use a small pellet feeder with less bait, as their metabolism is slowing down. For hook baits, forget the sweet stuff and focus on natural, high protein options like worms, crayfish, shrimp, or boilies, as they prefer animal food in colder water. Don't overlook those deep, silty areas. They're natural larders for carp, full of bloodworm and other organisms they'll be harvesting. Sea bass, the estuary fighters. For our saltwater warriors, it's still a fantastic time for aggressive sea bass. These feisty predators are actively bulking up for winter, making them incredibly keen to feed. You'll want to focus your efforts on estuaries, especially around low tides and neap tides, as these conditions create fantastic feeding grounds. Look for areas with moving water where birds are actively working the surface. That's often a telltale sign of bait fish presence. For tackle, during the day, I recommend shallow diving lures to imitate the bait fish they're targeting. If you're out for a night session, which can be super productive for larger bass, switch to faster moving lures or those in white, black, or sparkly patterns under the moonlight. A small trick for you. Try fishing about 1 hour either side of the peak flow in estuaries or mid tides on the open coastline, 2 to 3 hours before or after high and low when currents are strongest. Now, let's break down the conditions for Sunday, October 19th, 2025, across the UK. Weather report: unsettled and blustery. We're looking at an unsettled picture. Friends, expect rain during the day and light rain at night, with a 45 to 50% chance of precipitation. Temperatures will be hovering around 10 degrees Celsius or 50 degrees Fahrenheit during the day. Balikan natin ang uusapin sa stress at tingnan pa ito sa isang anggulo na talagang hindi kaaya-aya. Alam na natin na ang matagalang stress ay nakakasira sa hippocampus. Pero mayroon pa itong isa pang tago at mapanlinlang na epekto. Literal nitong pinapahina ang pinaka-develop at makataong bahagi ng ating utak. Ang tinutukoy natin ay ang prefrontal cortex.
Ang prefrontal cortex ay parang ating sariling general manager or CEO sa loob ng ating utak. Ito ang namamahala sa pagpaplano, paggawa ng matalinong desisyon, pagpipigil sa sarili, at lohikal na pag-iisip. Kapag ang utak ay nasa laban o takbo, fight or flight mode, dahil sa stress, iniisip nito na hindi oras para mag-isip ng matagal. Kailangan itong kumilos ng mabilis, batay sa likas na ugali. Kaya't inililipat nito ang lahat ng enerhiya at atensyon mula sa nag-iisip na prefrontal cortex patungo sa mas sinauna at emosyonal na bahagi ng utak, tulad ng amygdala. Ano ang ibig sabihin nito sa araw-araw na buhay? Ibig sabihin, kapag tayo ay stressed, nagiging mas padalos-dalos tayo, madaling mainis, at mas hilig nating sumuong sa peligro. Kaya naman, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, mas madalas tayong napipikon sa ating mga mahal sa buhay, hinahanap ang masarap, ngunit di malusog na pagkain, alak o gumagastos ng hindi pinag-iisipan. Ang ating general manager ay pansamantalang walang magawa at nagsisimula tayong gumawa ng mga maling desisyon na lalo lamang nagpapalala ng stress na bumubuo sa isang masamang siklo на mahirap putulin. Атмосферное давление будет держаться в районе 766 миллиметров ртутного столба. Это достаточно высокое и стабильное давление, что обычно благоприятно для клёва после перепадов. Ветер юго-западный, умеренный, со скоростью от 3 до 5 метров в секунду. Как это повлияет на рыбу? Небольшой дождь не должен сильно испугать, но общее понижение температуры воздуха продолжит охлаждать воду. Умеренный юго-западный ветер может создавать небольшую рябь, что хорошо для хищника, но принесет дополнительный холод на открытые участки. Стабильное давление– это хороший знак, но общая осенняя тенденция к похолоданию будет доминировать. Температура воды в водоемах Беларуси сейчас колеблется от 6 до 10 градусов тепла с тенденцией к дальнейшему понижению. Именно это и является ключевым фактором. С похолоданием воды у рыбы замедляются все жизненные процессы, метаболизм, пищеварение. Ей нужно меньше энергии, и она становится менее активной. Поэтому рыба будет искать места с наиболее стабильной и комфортной температурой, а это глубины, русловые ямы и укрытия. На 19 октября 2025 года у нас приходится 28-й лунный день, фаза убывающая луна, освещенность всего около 4%. По народным рыбацким приметам, убывающая луна, особенно в последние дни цикла, часто ассоциируется со снижением активности рыбы. Считается, что в такие дни клев может быть капризным, а рыба– малоактивной и осторожной. Однако, по моему опыту, влияние Луны второстепенно по сравнению с факторами погоды и температуры воды. Так что не отчаивайтесь, просто будьте внимательнее. Общее состояние рыбы в Беларуси в этот день можно охарактеризовать как переходное. Хищники, такие как щука и судак, находятся в активном предзимнем жоре и будут реагировать на правильно поданные приманки. Kaya, alin sa mga salik na ito ang talagang mapanlin lang? Kakulangan ba sa tulog? Stress? O ang asukal? Dito nga po nakatago ang isang mahalagang revelasyon. Ang pinakamasamang ugali na dahan-dahang sumisira sa inyong utak ay hindi iisa lang sa mga ito, kundi ang kanilang kombinasyon na parang automatikong nangyayari. Ito ang ugali ng hindi ninyo namamalayan ang takbo ng inyong buhay. Kapag kulang po kayo sa tulog, hahanapin ninyo ang matatamis para magkaroon ng enerhiya. Ang pagtaas ng asukal naman ay nagdudulot ng pagkabalisa na lalong nagpapalala ng stress. Sa estado ng stress, wala na kayong ganang makipag-ugnayan or mag-ehersisyo
at sa halip ay matagal kayong mag-i-scroll ng walang saysay sa inyong telepono. Hindi po ito anim na magkakahiwalay na problema, kundi isang malaking sistema, isang masamang sirkulo na tila walang labasan. Ang pag-unawa na ang mga ugaling ito ay magkakaugnay at nagpaapatibay sa isa't isa ang una at pinakamahalagang hakbang para gumaling ang inyong utak. Sa huli, ang lahat ay nauuwi sa pagiging mulat. Ang inyong utak ay may kamangha-manghang kakayahang bumawi. Kung bibigyan ninyo lamang po ito ng pagkakataon, hindi na kailangan baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa maliliit na hakbang, matulog ng 15 na minuto ng mas maaga, palitan ang isang panghimagas ng prutas, o maglakad na lang po imbis na sumakay ng bus. Ang maliliit na hakbang na ito ay unti-unting sisira sa masamang bilog. Maraming salamat po sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakatulong po ito sa inyo, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong video. At ngayon, may tanong po ako sa inyo. Alin sa mga ugaling ito ang pinaka-nakagulat or pinakaangkop para sa inyo? Isulat nyo po sa comments. Pag-usapan natin. Wind will be a light to moderate easterly breeze, which should keep things comfortable and create some nice ripple on the water without being too strong. Atmospheric pressure is looking stable, which is always a good sign for a consistent bite. No dramatic spikes or drops here, which means the fish shouldn't be too unsettled. Water temperature. The crucial factor. Water temperatures in our coastal estuaries and inshore areas are steadily rising, hovering around 18 to 20 degrees Celsius. This warming trend is exactly what triggers increased feeding activity across many species as they shake off the last chill of winter and move into their spring patterns. This is when bait fish become more active and the entire food chain gets a boost. The moon phase. On October 19th, 2025, we have a waning crescent moon with very low illumination, sitting at around 3 to 5%. This is very close to a new moon. While some anglers might see this low illumination as a negative, in my experience, especially around the new moon, the strong tidal movements can stir up bait, and fish often become more active during daylight hours without the interference of bright moonlight at night. It's a time for fish to feed aggressively when the opportunity arises. Overall, fish activity. Considering all these factors, friends, I'm giving the overall fishing prospects for coastal Australia, particularly New South Wales, a solid, good to excellent. The combination of comfortable spring conditions, steadily warming water temperatures, stable atmospheric pressure, and the stimulating effect of strong tides around this near new moon phase should put many species, especially flathead, bream, and snapper, in a prime feeding mood. It's the kind of day where you should definitely drop everything and hit the water. So, my friends, don't let this opportunity slip by. En cuanto a las precipitaciones, se esperan cielos nubosos con escasas probabilidades de lluvias débiles y dispersas, más probables en la región mediterránea o el sureste. La presión atmosférica, como es habitual en otoño, podría mostrar algo de inestabilidad. ¿Y cómo afecta esto a nuestros peces? Bueno, mis amigos, este viento del este y la posible inestabilidad barométrica podrían hacer que los peces estén un poco más apáticos y se refugien en zonas más profundas o resguardadas. Las temperaturas suaves, sin embargo, mantendrán su metabolismo activo. La temperatura del agua. En las zonas costeras, la temperatura del agua se mantendrá relativamente agradable
en torno a los 20 a 24 grados Celsius. En ríos y embalses, el descenso será más notorio. Este enfriamiento progresivo es una señal para muchos peces. Hora de comer para reponer fuerzas antes del invierno. Esto activa a depredadores como la lubina y el black bass. La fase lunar. Para el 19 de octubre de 2025 tendremos una luna menguante cóncava, con una iluminación muy baja, alrededor de un 4%. Estamos muy cerca de la luna nueva. En el mundo de la pesca se dice que con poca luna, la actividad de los peces puede ser más discreta, especialmente la de aquellos que se orientan por la luz. Las mareas serán menos pronunciadas. Sin embargo, no hay que desanimarse. A veces, estas condiciones de poca luz hacen que los peces sean menos precavidos durante el día si el cielo está cubierto. Actividad general de la pesca. Amigos, octubre es, por experiencia, un mes de transición. La actividad general de la pesca será entre buena y caprichosa. Las especies de mar, como la lubina y la dorada, estarán en pleno modo engorde, pero la inestabilidad de la presión y el viento podrían hacerlas más selectivas. But as the day progresses, and with the general cooling trend, they'll likely head deeper, staging around big structures, rocky points, and those remaining weed beds where bait fish gather. Dusk is often prime time for walleye, as they become much more active just before nightfall. I'd recommend trolling deep diving crankbaits or using jigs tipped with live minnows, like shiners or suckers. Keep your retrieves slow and steady, paying close attention to those transition zones where shallow water drops off into deeper troughs. And for our aggressive friends, the northern pike, fall pike, are hungry pike. With the cooling water temperatures, they'll be feasting aggressively. Look for them along prominent weed lines, submerged timber, and any ambush points where they can surprise unsuspecting bait fish. Their activity increases dramatically with the cooler water, making them prime targets. Big spinner baits, large inline spinners, or even a slow-rolled chatterbait can be incredibly effective. Don't be afraid to use larger baits. These fish are packing on calories and aren't shy about a substantial meal. Focus on areas with good cover and adjacent to deeper water, as they'll dart out from cover to grab a meal. Finally, for you bass fanatics, the smallmouth bass are still very much in play. They remain active in the early fall, especially if your local waters still have some residual warmth. Look for them in rocky areas, around clear waters, and near steep drop-offs. If the shallows are holding warmth, they'll be there, but they won't shy away from deeper rock piles. Jigs, crankbaits, and soft plastics can be absolutely deadly. Try vertical presentations if they're holding deep, or a twitch and pause retrieve if they're shallower and looking for a slower meal. These feisty fighters are putting on the feed bag, so make sure your tackle is ready for a strong fight. Now, let's break down the conditions that make all this possible.